Alam ko lang parang pink. Ito, ganda nga yan. Sabi ka po lang yan. Good morning guys. Ayan yung ano, nagbubuka na lahat ng lily. Yung dilaw kumonte last year ang dami niyan eh. Yung pink yung marami ngayon. Ayun o. Mukhang uulan. Medyo makapalang ulap. Ano kami ni Jermaine, dapat grocery day namin sa ano, Superstore tsaka doon sa meat shop sa Wahig. Tapos tumawag si daddy niya kina umaga. Pagdating sa trabaho, sabi niya, pa-check ko daw yung engine oil ng kotse tsaka yung matag mo na nak gulong. Lug nuts ba yan? Chinek ni Jermaine. Kasi sabi ni Habi, pag kinabit daw yung may time na lumuluwag. Eh, chinek niya. Okay naman daw yung oil. Maya pumasok. Isang lug nuts bali. Sabi ko, yung i-drive ng ano, ng may isang bali na ganun. Although hindi man siya matatanggal kasi ano yun eh. Naiwan yung mismong pinaka-thread sa loob. Kaya lang syempre, para for safety na din. Wag na lang. Kaya sabi ko sa kanya, dito lang kami sa Chalo bumili. Kahit for 1 week lang. Si Habi na bahala ko nang gagawin niya mamaya doon. Hindi ko alam kung paano. Hindi pa siya tumatawag. Tawag yung maya break time niya alas 10. Yan. Dito kami sa likuran dumaan. Mas malapit. Ayan na yung Shoppers eh. Tapos din Dalarama sa kabilang side yung Chalo. Yun. May ibang gulay pa naman ako kaya pili lang. Kailangan ko mag-isip ng menu for 1 week. Apat na peraso lang. Kuha ko rito ng iba. Ayun si Jermaine. Tagal mamili ng kamatis. Hinahirap dito kasi hindi naman siya ganun kakompleto. So kung ano lang yung makakuha, mag-adjust na lang kung anong lulutuin. Gusto ko pa naman pumunta ng Freestone kasi 99 per pound lang ang cherries. Ha? Halo-halo. Malalaki kasi yung Roma tomato nila. Gusto ko pumunta ako ng ano, ng Chalo. Ay, ng Chalo ng Freestone. 99 cents a pound lang yung cherries. Kaso gaya yung sasakyan. Siguro antayin ko na lang si Habi. Gahanap din ng prutas yun eh. Ay, talong nak. Medyo may kamahalan din kasi rito. May garlic pa naman. Squash. Magkano binili sa peanuts? Iba doon na binili? Wala pang ano yun. $6 lang yun. Ito yung maliit oh. $6.99. Kaya lang iluluto yung tagal. 3 hours. Talong. Ayan. Sabi ko kay Jeremy, pagpipili siya ng sibuyas na pula, dapat yung medyo matigas. Kasi yung, ano, yung siksik ba? Hindi yung malambot. Nakara malambot. Maganda yung labas pero yung loob pangit yung nakuha niya. Ito ganito maganda. Kaya yun. Abot mo yan ak. Hindi ko abot eh. Ayan, nasa dulo. Yeah. Tingin. Ayan o. Baga firm pa siya. Yun ang mahirap po. Bit-bit namin yung mga pinamili. 25 cents pala yung sa cart nila rito. Let's go. Hirap din mag-isip na lulutuin ng ano hindi kompleto eh. Ano na? Palit na. Ako na. Sige na. May dala ka rin eh. May yung karne na lang sa'yo. Lagay mo yun rito yun. Patay ng tinapay. Ano tayong tinapay eh. Tsaka kapala kape. Tinapay pang almusal. Bagel. Honey and oatmeal. Okay ito ah. Paano natin yan? Ayun.
bahay na kami ni Jermaine. Hindi na ako naka-vlog dun sa ano. Kasi wala kami dalang coin para sa cart. So, dala-dala namin ni Jermaine basket. Tag-isa kami ng basket. Medyo mahirap din mamili kasi pipiliin mo talaga yung bibilhin. Kumbaga, nasanay ako na Superstore, Seafood City, tapos sa meat shop. Eto, tingin-tingin ko yung maluluto. So, habang namimili, iniisip ko rin yung lulutuin ko. Although ito, I doubt na kumasya siya ng 1 week kasi ilan lang naman yung meat. Pero hati-hati ito. May ilan pa naman akong dyan, karne. We'll try. Pero nasa ano to? 128. Konting-konti lang. Ayan. Bumili ako ng ilang gulay. Green beans, carrots, anong tawag mo ito? Labanos. Cilantro, green onion, cucumber, isang peppers lang ang kinuha ko, red and green. Tapos isang red onion, tapos yellow onion, tomato, avocado naka $1 each. Usually nasa almost $2 ang isa mga 4. Tapos sliced bread, burger buns. Tapos pabili si Jermaine. Takis na mani. Coated ata. Yan. Tapos Hansel, kape, chicken wings. Pero may chicken wings na yun. $16.59. Tapos itong fish na basa fillet. Gagamitin ko para sa fish taco. Kaya bumili ako ng cilantro Tapos ito, chicken biryani. Chicken Thai boneless. Magagawa ko ng chicken biryani. Tapos bumili ko ng boneless beef shank. Magpapares ako. Baka baon namin bukas. Beef pares. Yan, dalawa. Kano isa yan? $10.07. Isa medyo mas marami, $11.07. Usually, ang gamit ko sa pares yung rib finger. Pero, dahil nga hindi ako nagpunta ng meat shop, so, itong boneless beef shank na gamitin ko. Tapos, ground beef. Naka $3 siya na sale. Lean ground beef. Gagamitin ko para sa burger. Bumili ko ng belly. Pork belly. $7.90 for itong isa. Papalambutin ko lang saglit tapos iihaw mamaya. Gagawa rin ako ng munggo on the side. So, yan lang yun. 128 na yan. Grabe, Ayun, stretching, Nagkakalkal na Kahit lip, sarap ng tulog. 6:00 na ng gabi. Isa kang gigising na. Ayun lang din. Tayo pa yung buhok ko. Parang gising din. Putol yung sa gulong. Kaya takbo sila kanginan. Mag-grocery saan sila sa saan yan? Sa Asian? Sa usual na grocery. Oo. Natakot nga ako. Sabi ko sa kanila natakot nga ako. Mamaya, matanggal Sabi niya okay naman palang gamitin pa. Sabi ko, malay ko, pag umalis kasi kami ng tanghali na, katamad na, abutin kami ng siyam-siyam sa pag-grocery. Mas maganda yung maaga kasi wala masyadong tao. Kaya kailangan palitan Iba pala yun yung binili ni Jermaine, maliit malaki. Kia lang kasi. Kasya. Pero kasya. Ha? Kasya. Kasya naman. Mas mahaba lang. Titignan natin. Bawa ko. Mas mahirap yun. Titignan muna. Pag hindi, paano? Siguro si Ryan. Tignan mo? Sa atin lang, di ba? Si Ryan siguro. Kaya pala may tumutunog kanina na nagdalo. Kanina. Nakasaksak yun. Kaya pala. Ito yung naputol Yun. Yung lug nuts.
Ayan. Paano. Ano, nakadikit nga yung sa likod. Katulad ng pinanood mo. Tatanggalin ko pa ito bago makoy. Kunin mo yung mga sa akin. Si Jermaine ang kanyang assistant. Yung assistant din nakaputol. Paano niya naputol? Paano naman talaga na yan? Kailangan na. Ibig naman, lakas naman niya. Pag nakakapit na yun, tapos dinina mo talaga, mababali talaga yun eh. Ayan, si Jonas. Dahil may ginagawa yung assistant ni daddy niya si Jermaine. Siya ngayon na magsasaing. Gusto ko niya. Si Jermaine, marunong magpag ng gulong, ikaw. Marunong naman din na, napagod lang. Agod talaga. Naputol eh. Ano po? Naputol lagnads. Pinasipan daddy mo kay Jermaine. Nasipan ata ng gusto ni Jermaine. Bali. Ngayon na mahirap daw tanggalin. Yun no, while busy sa labas yung mag-ama. Ayan, nagluto na ako ng ulam para pagtapos nila. Kain na lang. Nag-ihaw ako ng pork belly. Nakabili ko ng maninipis. So, minarinate ko na siya kanina. Tapos munggo. Kaya lang, hindi pala kami nakabili ng spinach ni Jermaine. Pero okay lang. So, pag nag-isa ako, may konting bagong para mas malasa yung munggo. Tsaka hindi ko na nilagyan ng karne to, yung munggo. Dahil pork naman yung ulam ngayon. Ano mo na, isuksok na ano pa rin? Oo, dito. Si Jermaine, yung kamay. Tabi ko sa sakit. Mas maliit kasi kamay ni Jermaine. Pero okay na yun. Punyos talaga niya eh. Sabi ko magbayad na lang kami. Pati siya mahirapan eh. Ay ka, 200. Ha? 200, 300. Talaga eh. Pagod ka na. Galing ka sa trabaho eh. Ganun talaga din. Ayaw niya yun eh. Ipupush lang talaga. Ano mo lang talaga. May gamit naman. Yan may mga gamit na eh. Yan ang kanyang mga gamit. Gamit. Ang dami mo nang hard tools ah. Bigay ni Ryan yan. Malaki na yan. Bigay ba na Ryan to? Oo. Ayos ah. Kay Ryan yan. Ayun si Mr. Assistant. Balik-balik, labas-pasok. Yun na. Gabi na naman. Natapos na naman ng linggo. Bilis ng araw. Bilis ng araw. Parang ano na. Anong araw na ngayon? July 5. 5 na ba? Oo. July 4. 4th of July pala sana. Advance ka pa. 4th of July. Sabi, akala ko ano na eh. Akala ko nga 7 na. Sabi ko kay Jermaine, tapon mo na yung gatas, expired na. Hindi naman naman expired ah. Sabi ko 7 pa yan. Advance ka mag-isip Sabi ko ngayon yun. Tapos umpisa na ng Stampede. Yan, Friday. Daming tao sa mga video. Hindi kami naman nakakapunta ng talaga Stampede. Yun naman, trabaho, bahay. Hindi, tsaka one thing, talagang ang hirap sa sobrang, pag nandun sobrang crowded talaga, tapos may gustuhin ka mang kainin, hindi mo, pipila ka talaga. hindi ka basta-basta makakain. Kasi haba ng pila. Pipilahan mo talaga. Kahit yung mga rides dun, pipilahan mo, yung mga games. Marami kang pero kasi kami nung mga una bago pa lang kami yan, nahilig kami na pumunta diyan taon-taon. I-try lahat. Kaya lang parang nagsawa na. Hindi na rin namin na-enjoy yung mga crowd. At one more thing pa yung alam niyo naman yung nangyari sa ating mga kababayan sa Vancouver. Ayaw namin magkaroon ng ganun na uli na pagkakataon. Hindi naman doon sa sinasabi namin na meron. Pero, siyempre, may iwas lang din kami sa mga crowded places na pwedeng magkaroon ng mga ganun sakuna, di ba? So, Tsaka tumatanda na rin talaga eh. Tumatanda ka na. Hindi na sa mga sobrang matao. Yung mga pormahan, yung mga damit-damit, ganyan. Hindi Kung siksi mga nakaka-cowboy talaga yung pumunta doon. Kami nung pumunta kami doon, regular lang suot namin. Marami rin naman mga regular, pero
Mas marami naging tradition na kasi dito sa Calgary, lalo na dyan sa Stampede na yun, na naka-cowboy. Kahit pa paano, naka-hat ka or naka-boots. Yan. Naka-checkered na mga long sleeves, ganyan. Kami, medyo, outdated na sa mga ganun. Na mga forma-forma. Parang casual na lang lagi yung suit namin, ganyan. Kung ano yung comfortable na suot. More on comfortable. Na ano ko nga yan naisip ko nga yan, tsaka na pagtanto ko rin na sa Pilipinas, marami talagang maraming mahilig pumorma na na mga social, ganyan. Marami mahilig sa atin sa mga branded Branded, yan. Mga mamahalin. Tawag nga pang mayaman na mga kagamitan o mga Pero marami rin naman kasi mga fake na lumalabas, di ba? Na mga accessories tsaka mga damit. Yun na, parang nakatamad yung magsuot ka ng ng branded, tapos may makasabay ka, peke, halos pareho di ba? Medyo syempre, di ba? Yung parang out of class na kami doon sa mga ganung bagay. Pero yun nga, noon nung mga nandoon pa kami sa Pilipinas, talagang napapansin ko na marami talaga mahilig sa mga damit na mga ganun, yung mga mamahalin, lalo na yung mga pag pumapasok sa Makati or mga BGC, ganyan, sa may Ortigas, mga talagang sila, dress up ka talaga kailangan. Dress up, mga naka-formal. Kaya kailangan magkaroon ka ng parang parang status symbol din sa atin na naka-forma, naka-ganon. Kasi parang pag hindi ka nakaganon, parang walang respeto yung mga ibang tao na titingin sa'yo. Parang wala tong sinabi sa buhay, parang ganon. Medyo alam mo na, lalo na sa Pilipinas, medyo may mga mapanghusga sa sunod din kasi sa uso mga sa paningin pa lang, mga Pinoy talaga Hindi, yun nga, nagkakaroon ng doon pa lang sa pananamit nakikita mo na kagad yung yung status ng tao. Parang kailangan doon binabase. Kailangan nakaporma ka, kailangan kung ano yung sunod ka sa uso, ganyan. Pag hindi, parang tingin sa'yo parang wala ka sa buhay, wala kang narating, parang ganun. Kaso pagdating mo rito sa Canada, yun naman ang doon mo makikita o mapapansin na walang pakialamanan. Kahit ano yung suit mo, kahit anong meron ka or wala ka, walang pakialam sa'yo. Kahit sabihin mo, ubod ako ng yaman. Kahit nga punta ka ng grocery, nakapambahay ka lang Tatawanan ka lang talaga, parang gano'n. Really? walang pakialam kahit anong brand na suot mo, dead ma yun. Kahit sabihin mo na ubod ka ng yaman or ubod ka ng hirap, wala Ano lang, parang pantay-pantay yung trato dito. Hindi, medyo may di ba? Medyo pag syempre, mga iba naman kasi pag homeless dito Talagang pero ganun pa man, suportado pa rin ng yung mga regular na mamamayan. Regular na mamamayan, ganito lang. Kagaya natin, mga damit natin talagang simple. Pero bali wala dito yung sabi nga kahit anong suot nyo rito. Punta ka ng mall, isa nakachinelas lang kami. Nakachinelas ka lang, kahit anong sasakyan mo. Hindi ka, actually, ang pupuna lang sa'yo dito, alam mo kung sino? Kapwa mo Pilipino. Yun yung makakapuna sa'yo sa pag-English mo, sa the way na dalin mo yung sarili mo, the way na mayroong sasakyan na luma or yun yung mga makakapansin sa'yo na medyo alanganin to, parang ganun, tingin sa'yo agad ganun. Pero kung mga bago, titignan ka pa nga, pag sasakyan mo, gaya ng sasakyan namin na bukol-bukol, pag bumuha, titignan ka pa, parang ang sama pa ng tingin sa'yo, parang ano ba ito sasakyan ito? Ganun talaga. Nung bago ako dito sa Calgary, tapos dala namin yung truck, di ba, bago pa yung truck nung time na yan, di ba? Pag pumapasok ako sa trabaho,
Oh, sa'yo pala yung truck na yun. Nung nagtrabaho ako sa isang factory dito na framing, halos 90% ng trabador puro Pilipino. Pag park ko pa lang dun, uy, kangin yung truck dun. Kangin yung bagong truck na nakaparada ron. Dapat hindi siya dun pumaparada. Kung kangin naman yun, hindi dapat ka dun nakaparada. May mga sari-sariling paradahan dito, lalo na yung mga matatagal. Eh, alam niyo naman, di ba, dito. Kahit ngayon sa amin, sa trabaho namin, kahit saan ka mag-park, walang designated. Ang meron lang may designation dun ay yung manager tsaka yung mga matataas na sa opisina. Pero kung kapwa nyo co-worker, parang parang respect na lang or sino mauna paano kung bago ka, kagaya na nangyari nga sa akin. Di sabi ko, sa'yo ba yung bagong truck na yan? Ganyan, ganda nun lang. Di, utang lang yun, sabi ko nga. Lahat naman kasi dito ng mga sasakyan, di ba, utang lang din naman. Hindi nila nagigets na ang buhay natin puno ng utang. Simula sa pagkuha mo ng sasakyan, pagkuha mo ng bahay, lahat yan puro utang. Pag namasyal ka, credit card, mga ganyan, nag-shopping ka, yun, medyo nakita mo yung, uy, sa'yo pala yan, ano ba trabaho mo dati? Ganyan, parang big deal. Parang sobrang big deal. Pero pag ang kasama mo, kagaya ng mga kasama ko ngayon na halo-halo kami ng lahi, wala. Kahit naka-Ferrari ka pa dyan wala lang. Mas maganda nga gano'n. Walang pakialam sa'yo. Parang bahala ka sa buhay mo. Yan ang gusto mo sasakyan Diba? Nasa tao mo, afford talaga o hindi. Oo. Pero meron kasi kahit di na kaya, sige pa rin. Yan Pero ganun talaga, kanya-kanya tayo ng Kanya-kanya tayo ng goal sa buhay. Nakakano lang minsan titignan ka dahil sa itsura ng damit mo, gamit mo. Pangit lang din tignan. Yun ang mga... Kaya nga nag-grocery kami last time May nakasabay kami, di ba? Sabi ko kasi katapat ko pa ng tingin siya ng tingin. Kasi yung kahit na, pag namimili talaga, pag namili ko, grocery talaga Dahil nga every 2 weeks, di ba? Tapos pag labas namin, nagkasabay din kami ng labas. Tinignan pa na ako kung saan ako sasakay Pilipino. Dahil yung sakay niya formado Parang tingin, parang tingin niya ayun lang ba yung sakyan mo? Tingnan ka pa, sundan pa ako hanggang sa makasakay ako Pag tingin ko, nakatingin sa akin ganun talaga, may pagka-judgmental talaga yung mga natin nakagawian kumbaga. Namimili sa loob, titignan ka na, ulo hanggang pa parang, yun, hanggang sa paglabas. Pero kung tutusin mo, sa ibang nandito na mga immigrants, Pilipino lang din yung talagang titingin sa'yo ng gano'n Pero sa ibang lahi, hindi ka talaga titingnan na unless na mayroon kang suit na talagang bling-bling na sobrang big sobrang yung magnet sa mata nila, pero otherwise hindi ka papansin, wala lang. Mas maganda yung simple, wala kang intindihin kung ano suot mo, basta as long as komportable ka at saka hindi naman mukhang ewan yung suot mo, malinis at maayos naman tingnan, so why not? Habang tumatanda ka nga habang umiidad kami rito, syempre napapansin namin yung mga ganung bagay. Tsaka naikukumpara namin simula nung nag-umpisa kami ng mag-asawa nung sa Pilipinas, nung wala pa. Hanggang sa ngayon, kumbaga yung mga achievement mo, nakikita mo, tsaka yung mga past mistakes mo, tsaka yung mga nakikita mo lahat Unti-unti mo na ikukumpara. Ganito pala. Minsan, ayaw mo na lang din pansinin, di ba? Yung mga ganun. Kaya lang, kagaya nga, nagdi-discuss ng mga buhay-buhay, mga nangyayari. Hindi mawawala na yung mga kagamitan natin, mga either damit, bahay, sasakyan, parang nagiging status symbol ng pamumuhay mo. Pero sa kabila nun, hindi nila alam na talagang hirap na hirap ka magbayad or talagang so, maganda wala yung dagok ng pagtatrabaho, kailangan tiisin mo lahat. Hindi ka magkaroon ng freedom na
lipat na nga ako dito or ano, ganyan. Kasi meron kang binabayaran or meron kang focus na mga bills na babayaran. Minsan, kumbaga, hindi mo na ma-enjoy yung buhay na puro dapat. Trabaho talaga. As in, trabaho dahil nga meron kang binabayaran na mga kinuha mo na mamahalin, di ba? Yun. Bigyan natin time yun natin. Yung sarili mag-enjoy kasama ang family. Importante yun. Pero ang meaning kasi na enjoyment is iba-iba rin naman pagdating sa mga tao. Baka dun sila nag-enjoy sa mga ganung bagay. Siguro. Diba? Kaya lang minsan, kami kasi, pag na-enjoy namin yung magkakasama kami, tapos yun nga, pasyal-pasyal. Simpleng pasyal din naman. Kain, makalabas lang saglit. Yun yung meaning ng kasiyahan sa amin eh. Ay, nako. Ganun talaga. Na-share lang. Life lesson ba? Oo, na-share din namin yung mga napapansin namin, tsaka yung life lesson na ganun. Di ba iwasan na pag-uusapan namin lagi. Lalo sabi kasi tumatanda na. Pag tumatanda na, mas marami ka ng realization sa buhay. Tapos, yung mga gamit na yung bagay, mga kung ano man yan, darating na araw, iiwanan din natin lahat yan eh. So, pero yung memories, yung mga nagawa mo na bagay sa mundo na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. As long as na nabubuhay sila, yung memories na kasama mo sila, kasama rin nila, di ba? Yan. Baga tatatak sa kanila yan. Nakakasama na nila as long as pag nagkaroon na rin ng mga pamilya, apo-apo, ganyan, parang naita-transfer mo yung mga knowledge mo tsaka yung mga napuntahan mo. Puntahan nyo to, ganito. Na-share mo yung mga bagay-bagay na ganun. Correct. Wala na. Talagang matanda na tayo. Mga natin iba na bagay. Lalo ngayon, uwi kami sa Pilipinas. Dati, makikita mo pag-uwi ko, bili ka tao, bili ganyan. Ngayon, sabi na, wala na, backpack mo lang dala namin pag-uwi. Doon na lang mamili sila, pasalubong, ano man. Hindi na yung gaya dati na... Nagbabox pa kami ng nag-iiba talaga Lalo habang umiidad nga, naiiba yung priority mo. Ito, mas madaling gawin to. Ganito na lang, huwag na tayo mamili. Dati, ubos oras ka pa, kasha shopping. Nag-iisip ka ako siguro naman doon kayo nung nakikita niyo pag pumunta kami Costco, bili kami ng ganito, bilhin. Ngayon, kung ano lang mabili namin, that's it. Sa Pilipinas na lang. Pagdating lang sa Pinas. Kasi alas at available din naman talaga sa Pinas. Ang hindi lang available sa lahat yung pera. Yun lang. Siyempre, yun ang pinaka basta ma-enjoy kasama ang family. Yun ang importante ron. Lalo't mabisita si Mami. Ayan. Tumatanda na pare-pareho mga kapatid. Sayang ang panahon, kaya kahit papano, enjoy. Hindi namin alam kung kailan uli ang susunod after itong bakasyon. But we'll see. So, paano guys? Yun lang naman na-share namin sa inyo aming mga nasa sa isip. Salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.